Great day guys! It's me, Justin's Daily Life PH. Yeah, alam na yung channel niya. So yun guys, for today's video is another video na naman natin pagsasamahan together with your Justin's Daily Life PH. So ngayon po magluluto tayo kasi meron po tayong panauhin dito sa kubo. At kung saan po yun po yung makakatulong natin sa paggawa po ng ating ipapagawa. O di ko pa sasabihin sa inyo kasi ayaw natin na nabubulyaso yung mga plano natin. So yan, samahan niyo po ako at syempre for history. Ayan, isa din po ito sa favorite ng isa sa ating kasamahan sa Cowboys. Favorite din po ito ni Royal of Malalag. Ayan. So let's go at tayo ay magluluto na. Syempre papakita natin yung ating lulutuin. So ito po ay manok. Yes. Ito po ay manok. Ay, saba. Saba to. So, ito ang gagamitin natin pang garduha para masarap yung ating gagawin. So first, kunin natin ang ating mga rectangle. So bago yan, linisin muna natin yung ating place pagagawa natin ang ating dapat malinis ano to. Ayan. Ito natin para hindi makontaminate ng mga mercury. Then next na linisin natin is yung paglulutuan natin. So ayun guys, for the context po, it is safe to use this kind of tawag dito, ng kawali. Kasi yung mga ganito po, non-stick pan, ito yung po yan. May mga microchemicals na nasasama sa pagkain natin na hindi natin namamalayan. Ang gas-gas. Yan, malamang sa malamang nakain na natin yan. Kaya hindi ko na-recommend gumamit na non-stick pan. Especially kung hindi marunong yung gagamit, kung ginagamitan yung matitigas na kutsara. Yun po. Kaya di natin gagamitin yan. Ito yung gagamitin.
So, ayan, magpapainit tayo ng kawali. Ating first, at yan po yung ating pagpiplutuhan po ng ating saging. Ito po yung saging. Medyo malambot na siya, kaya gagawin natin. Ikakat natin siya into twice na lang po. Ako po, hindi ako gumagamit ng mga plastic na taddadan kasi may mga microplastic din po siyang nagsasama sa pagkain. Kaya, I prefer do not to use. Huwag na po gumamit nun. So, okay na yung ano na lang po, ano. Mahal po ng saging. Kung kunti na ito ay 30 na agad. Kaya pangit pa po mag-asawa pag wala pong sariling farm. Dapat bago ka mag-asawa may sarili kang gulayan para provided ng pagkain. Kasi pamahal ng pamahal yung bilihin. Mahal pa sa malang mga kinakain ng tao. Ayan. So, ang oil na gamit ko dito, tayo ditong Palmer. It's healthy. Hindi siya yung basta-basta na oil. Cooking oil siya, pero cholesterol po siya. So, bakit ito binili natin? Kasi ayaw natin na masyadong malangis yung mga bagay-bagay. At kung gumamit man tayo ng langis, hindi siya more in cholesterol. Sabi ng mga classmate ko, healthy living, kaya kung kasagasaan ka, ganun pa din. So at least, nag-ingat ka. Eh, kung tumanda ka pala ng hanggang 100 years ka, at least, wala kang sakit. Dahil mainit na siya, lagay na natin yung ating saging. Habang tayo po ay nagpiprito ng ating pangberdoka na saging, tayo naman magigas ng sibuyas. Ito ng tao na kapag ako ay tawag dito, kapag ako nagluluto, gusto ko madami palagi. Kailangan natin afford. Itang minute. Ito po palagi madaming ricado na ayan, sibuyas. Diba ang dami? Kasi napaka-healthy po ng sibuyas at bawang sa ating pangangatawan. Huwag natin tipidin, lalo na kung it adds nutrients. Tulad ito, ang daming sibuyas, inuubos ko na nga eh. Daming bawang din. Bawang, madali lang naman po. Pinipit-pit lang yan. Tatanggalan mo yung first layer ng kanyang balat. Saka pipit-pitin mo. Kasi mas yung sustansya na sa balat halos. Hindi po siya sa mismong laman. It adds food smell. Alagdag din po siya ng mabango. Ang pabango sa ating lutuin yung balat ng ating bawang. Sibuyas naman, kailangan talaga tanggalin ng ating ano ito.
kailangan talagang tanggalin ng balat. Yung style dyan, pipinuhin natin para pag kumain tayo, sabay. Hindi natin naman malaya na kakain na tayo ng sibuyas. Kasi di yan tinututong. Yung style dyan para manatili yung texture niya. Manatili yung sustansya. Kapag kulay brownish na siya, edi ano na tayo? So dito, stop na. Lagyan na natin ang ating pang sahog o sangkotsa. Ito po ay wala sa akin nagturo ng mga bagay na ito. Ito pa ay natutunan ko na lang. Kasi po ay hilig tayo mag-obserba. Nataka kayo bakit dito ako sa plato ng gigiris. Simple lang. Ay ako dun sa mga chap-chapan. Kasi yung chap-chapan po is may mga microplastic yun. Lalo na yung plastic. Kaya prepare ko na kahoy. Di baling mahalo sa pagkain. Kahoy naman. Unlike pag plastic, mahirap na. Yan po. Laki lang natin kasi agad matutong. At masarap sa adobo na medyo hilaw-hilaw yung ating sibuyas. Iyak na ako. Yan. Tapos, basic lang to. Ating bawang, pinipisa lang yan. Tapos tatanggalin yung first coat. Ba't ba tayo may iyak kapag... Ba't ba tayo may iyak kapag nagigiris? Kasi... yung tumatalbos mo kasama sa hangin, yung sakit sa mata. Hindi, may naalala ko guys. So ito po. Ito yung bawang natin. So medyo konti lang kasi maubos. Madami sibuyas. So, medyo malalaki siya. Pansin nyo. Kasi hindi natin siya piprituhin talaga. Hindi natin siya tututugin. Kumbaga medyo side. Pag brownish lang siya, dagdag na tayo ng ating manok. Yan. Taka naman sa kabila. Ngayon naman guys, ano naman ay gigisa. Gigisa tayo ng bawang sibuyas. Then, add tayo ng manok para sa pagsasangkotsa. Alam niyo ba yung sangkotsa? Yun yung ating pagpapalasa sa manok para manunod yung lasa sa loob. Ay, ang sibuyas. Depende naman. Pwede mo naman yung bag. Pwede mo din naman sila pagsabayin. Ito lang yung kung gawin. Actually, pwede mo na din sabay ito. Wala nga problema yan. Depende mo siya nagluluto. Yan, habang nagpimprito yan. Guys, tayo naman ay maglilinis ng manok. Yung ating bowl. Yan, okay na yan. So, kapag medyo brownish na, automatic, lagay na natin yung manok.
Pwede na yan. Una nung pinaka the best, pakalagay natin mismo ng manok. Siyempre, dati gamit ko asin, ngayon patis. Ito kasi yung nagbibigay na lasa ng patis. Lagyan na natin ng patis tayo. Paunang lasa yan sa ating adobo. Yan ang magbibigay na ng lasa. Deploy natin. Hindi na kayo dito maglagay ng seasoning. Hindi natin yan. Kaya nandito na yung ating hinugasan na pantaklog. Then, wait. Mga 5 to 10 minutes. Then, okay na yan. Pwede na tayo maglagay ng toyo, suka, and cheddar. So guys, kapag medyo nakita naman natin na okay na, ano natin? Baliktad natin. Kung sa isang katagalan yan, ang buhay, hindi lagi nasa taas, hindi lagi nasa baba. Kailangan lahat yan, kailangan ng baliktad. Ups and down yan. Ika nga. Yun guys, pag ramdam mo na hindi ka na mahalaga sa kanya, haluin mo na. Masaktan ka pa. Baka yan, di sumarap. Pakiramdam ka din. Kasi minsan, ibang tao di nagsasalita pero masama na palang pakiramdam. Kapag alam mong yung itsura niya ay hindi na maipin ka, haluin mo na. Pakiramdam ka, kapatid. Okay guys, pag ganito na medyo dry na siya, actually, goods na yan. Then you can add toyo. Yan tayo gumamit ng oyster kasi wala na tayong pabili. So ay ano lang, tansyahan lang yan. Kapag umalat, dagdagan ng tubig. Kapag namang kulang alat, dagdagan ng tubig. Ganun lang yan. Then masabi ka doble-doble, may patis, may toyo. Actually, okay lang yan. Iba kasi yung adobong gagawin ko, yung pwedeng pang saksa yung sabaw. Adobo ko. So pag ganyan na, ano na natin ito? Gawa natin ng konting Sprite. Yan ay pampadagdag tamis. And pagkatapos na, takutin ulit natin. Let it kumulo hanggang sa malaman mo na hindi na pala siya para sa'yo. So yun guys, katapos yan, halo lang tayo ng halo. Huwag natin nang madurog. Ito bumubula. Yan lang. And let it mga until 5 minutes then goods na yan. Pinadamang halo ng saging at magtansya ng lasa. At syempre guys, lagyan na din natin ang suka para malaman natin at may tama natin yung timpla. At malaman mo din kung tama pa ba na siya ang pinili mo. Yung suka, di na muna ninahalo. Pakalagay mo ng suka, huwag mo muna haluin.
Kasi pag hinalo mo yan at tumabang ng kanyang panlasa, hindi ka na yan mahal. Let it cool. Let it kumulo hanggang sa kumulo lang kumulo. Then kapag okay na guys, patuyuin lang natin. Yan kasi suka pag hinalo natin yan. Kumbaga ay useless. Kaya, hayaan natin. Then saka na natin haluin. So yun guys, nakita nyo naman, kumukulo na siya. Nagpupumiglas na. Ganon yung tao kapag tinatakluban mo, tapos nasa ilalim pala yung kulo niya. Kaya kailangan kikilalanin mo muna. Ang hirap kasi na maging masyado tayong mapanakal. Tulad nito, tinakluban ko. Gusto niyang kumawala. Kaya hayaan na lang natin. Kasi pag tinakluban mo yan, maaaring puputok lang yan. At the same time, ikaw pa yung masaktan. Kaya ang ginagawa dito, hayaan mo na siyang lumaya at mapunta sa iba. Ngayon, pag nakawala na siya, yung moisture niya lalabas, patutuyo na siya. At doon niya malalaman kung sino yung tao na iniwan niya. So yan, pwede na siyang haluin guys. At hintayin na lang tayo ng magpatuyo-tuyo ng konti. Then add na tayo ng sugar. Ito pong gamit natin sugar, it is stevia. From Cerelac na baray. Alam nyo bang favorite kong gamitin to? Kasi no calories, safe, at saka matamis siya. Hindi lang sa una matamis, hanggang sa huli. Plus, this kind of sugar guys, ay ito yung tamis na hindi nakakaumay. Ganun ang tunay na pagmamahal. Hindi puro sweetness. Tapos pag kayo, may nangyari ng kung ano na. Oh. Diba? Saka, guys, nasasabihin ko sa inyo, ito, yung sweetness, wala to. Wala to sa pagmamahal na kayang ibigay ni Lord. Kasi nung tinanggap natin siya sa buhay natin, lahat ng pagmamahal, binigay niya na sa atin. Actually, bata ka pa lang, di mo pa siya kilala, mahal na mahal ka na niya. Because He sacrificed Himself to the cross. Kaya pag may nakakita kang cross, alalahanin mo siya. Kapag may nakakita kang tinapay, alalahanin mo siya. Kasi yun ay sumisimbolo sa kanyang katawan. At pag nakakita ka ng alak, kung sabihin na alalahanin mo siya, hindi ganun ha. Kasi the truth is, mayroon talagang pinaka-essence yung pagdidrink ng wine kapag nagkakaroon ng communion. Kasi inaalala natin siya. Hindi natin siya inaalala kasi nagiinom ka kasi nagpapakalasing ka. So masama po yun. Ano? You need to sanctify your body and preserve and serve to the God as a living sacrifice. So itong sweetness na to, hindi natin to kailangan kung isipin. Pero pampadagdag lang to doon sa lahat. Ngayon, kung itong sweetness na ito ay ako yung naglalagay at ako si Lord, ibig sabihin, si Lord yung kailangan natin, hindi kailangan natin ng sweetness. Hindi kailangan ng sweetness ng partner o kung kasi naman yan. Kasi nakukuha ng lahat yan kapag ang center natong buhay natin ay si Lord. Lahat ng sweetness, lahat ng sarap na bagay, lahat ng mga magagandang bagay ay to be follow na lang. Kaya nga, sabi nga sa isang verse sa Bible, but seek first the kingdom of God and all things shall be added unto you. You need to seek first God at in your life and all things, lahat ng bagay ay maidadagdag na sa iyo. So yan, trivia lamang ha. Trivia lamang kay Stevia. So lagyan na natin. Actually, ang sobra ay masama at ang kulang ay lalo ding nakakasama. 1 to 2, every bagay na gagamitan mo nito is good. But more than that, is bad. Kaya ang ginawang balanse ang mundo kasi lahat ay perfect. Walang
Walang coincidence. Do you think about that, guys? Walang coincidence sa mundo. Sa lahat ng bagay, everything na nakikita natin have a purpose. Kahit ang mismong lamok, may purpose sa food chain. Kahit yung mga bacteria sa katawan mo, kung wala yan, patay ka. Lahat ng bagay is balance. Lahat ng bagay is ginawa. And one thing is one creator is behind of that. Hindi pwedeng lahat nagkaroon lang ng pagkakataon dahil sa pagsabog ng star. Tapos dahil sa unggol ka nang galing. Niniwala ka ba dun, guys? Hindi ganon. Isipin mo. Lahat ay perfect sa'yo. Maging ang cells na meron sa mata mo, isang cells lang ang mag-disalign. Sabi ng isang ophthalmologist na scientist yun pero he believed in Jesus Christ because nakita niya na napaka-perfect ng ating mata. Isang cell lang ang hindi umalain dun, maaring hindi ka makakita. And nakita yung structure ng pagkakamata. Hindi siya basta coincidence lang. Ginawa siya. Create siya. And that's the reason na dapat maniwala tayo na Jesus Christ is a living. Naniwala tayo na totoo siya. Kasi, tingnan mo na lang sa paligid mo. Kung hindi ginawa yan, hindi magagawa ang ganitong bagay. Lahat ay ginawa. And one person, one creator is behind of that. And that is God, our creator. Nung nalaman ko yun, guys, napagtanto ko sa sarili ko. Precious pala talaga ang tao. Kaso, hindi tayo karapat-dapat sa kanya. Kasi sa kabila ng ginawa niya para sa atin, nagawa pa natin, nalapastanganin siya. Na i-blasphemy siya. And yun yung pagkakamali na kailanman hindi natin mababayaran. But dahil sa habag ng Panginoon, dahil sa may mercy si Lord, isa yun. Nagkaroon ng pinadala niya ang kanyang anak na si Jesus. Sabi sa John 3:16, for God so gave his one and only begotten Son, whoever believes in Him shall never perish and have eternal life. Pinadala niya because Jesus Christ is a hope, a Savior. Without Him, hindi tayo makakarating sa Ama. Kasi kung hindi natin siya makilala, hindi natin malalaman kung ano yung tama at mali. Gagawa tayo ng sin. Because nung bumuwa siya dito, siya naging isang the living God dito sa lupa na ilo-look out natin because He is a hope. Siya yung ating pag-asa, siya yung ating kaligtasan, our Savior. Kasi kung hindi siya bumaba, maybe lahat tayo makasalanan pa rin hanggang ngayon kasi di natin malalaman what is the truth, what is the wisdom, what is the eternal life. Maaring alam lang natin dahil sa lumang tipan ni Moises. But kung papaano makarating sa Ama, yun ang hindi natin alam. So guys, napahaba na, nag-preach na ako. Ulitin ko, hindi ako pastor. I'm just a man of God, sharing a word, sharing things na alam kong makakatulong sa atin, sa bawat isa. At masaya lang ako na nakapag-share ako. At estudyante pa din ako, nag-aaral. At lahat tayo estudyante ng mundo na pinag-aaralan siya. So guys, hintay lang natin siya na may bus din. Okay na yan, dagdagan lang natin ng paminta sa kanyang sali. Lagyan natin ng local. It's a good thing. Lagyan natin ng paminta. Dawag lang ng paminta ilagay natin.
Then haluin natin. Isama na natin yung saging. Kung nilagyan natin ito ng ketchup, humba na to. Then takloban at hintayin na kumulo. So yun guys, okay na? Okay na ba kayo? Yeah. Okay na ba sila? Lagi may hugot. So ayun guys, thanks kay God sa pagkain ito. Tayo yung masarap na handog. Ayan, so andun na yung aking kaibigan. Nagsisimula na dun. So mamaya guys, naman nyo kami kumain. Okay. Then next nun is magsisimula na tayo doon. Pero ibang vlog yun. Abangan nyo yun sa next vlog ko. So yun guys, maraming salamat in God bless. Okay na yung lasa niya, okay na siya. Okay na ba sila? Yeah. Ako kasi, okay na okay ako. Masaya ako kasi kasama ko si Lloyd sa buhay ko. So yan guys, like and share tayo. Don't forget no skip ads. Samahan niyo po kami. So yan, magigib muna ako. And yes. Patungan. So yun guys, ayan, nakaluto na tayo. Grabe oh. Naglalantap-lantap po. Yan, sandok naman na to. At mga malasahan mo ang tunay na pagmamahal. Yeah. Napapagom na. Ayo. Sige, ako na masandok mo nga kayo. Makita lang kita kumakain, masaya na ako. Hagol. Wala tayong kutsara. Ay, ito pala oh. Sar sa pare, masarap nito. Ano lang yan, patuyo lang yan. Namis-namis ang nasa nito at ano, may saging. Lagyan ko pati yan ng kunting asukal. Sukal? Tawad, ito na ako. Tingnan mo muna pare, tingnan mo ano masasabi mo. Ano? O pwede na ba mag-asawa? Tamis-tamis. Mainit. Sarap ba ka? Siya? Sarap.